Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilyang ito, subscribe nyo na yan, ganon. So ayun mga friends, time check nga pala mga friends. Alas 3 na ng alas 3:47 na ng hapon. So magandang hapon sa ating lahat. At dito sa amin ay masyadong mainit pa. Sobrang init pa talaga mga friends. So hindi na katulad nung nakaraang linggo. Grabe yung heat index sa amin dito sa amin mga friends. So ano lang mga friends, gusto ko lang imbitahan mga friends yung mga friends ko sa FB mga friends na sana dalawin niyo naman yung account ko sa yung channel ko sa YouTube mga friends na madali lang yan. Suportahan naman yung channel ko sa YouTube mga friends. Bali, madali lang yan. Eli Alferez Vlog. So, yun. Makikita nyo kaagad yan. So, tapos, i-subscribe nyo na rin mga friends para magiging party na kayo sa Pamilyang Mapagmahal. So, ano lang tayo ngayon mga friends. Magkwentuhan na lang din muna tayo ngayon mga friends. Dahil naghahanda. Wala akong ibang maisip na content. Dahil bukas ay may pasok kami. Maaga akong alis kasi may pasok, may event, may catering event na naman tayo mga friends. So for now mga friends, magkukwentuhan muna tayo ngayon mga friends. Ito yung usapang patungkol ito sa usapang magkamukha. So yun, yung kamukha dito sa mundo mga friends, marami talagang mga taong magka-look alike, kumbaga yung kakamukha. Ganun. Experience ko na yan nung ako'y bata-bata pa, nung ako'y binata, medyo bata-bata pa ng konti. Hindi tulad ngayon na matanda na. Oo, matanda na, malapit ng mapanot, malapit ng panot, tapos marami ng kulubot sa noo. Hindi katulad ito ng dati. Dati kasi experience ko lang mga friends dito nung ako yan elementarya pa mga friends. Bali, ang dami talagang nagsasabi sa akin na kamukha, marami daw akong kamukha. Marami nakakapansin na halos kamukha ko raw, pero hindi naman ako naniniwala mga friends kasi alam naman natin na may iba ang Panginoon gumagawa ng yung anong tawag nito. Wala talaga yung magkapareho. Alam naman natin kahit magkambal pa yan, may pagkakaiba pa rin. So hindi pa rin nagiging katulad. So may similarity, kumbaga similarity lang. So nung elementary ako mga friends, mula nung ako grade 1 hanggang payat kasi ako dati patpatin kumbaga sa Tagalog, yung anong tawag dito, siguro marami naman dumadaan sa mga ganong estado ng buhay, lalo na pag yung basta yung talagang hindi pa uso yung kanin mga friends, hindi pa ako masyadong nagkakain, kaya ayun, patpatin pa talaga. Ano lang mga friends, nung ako ay nag high school na rin, may kakilala ako na anong tawag nito, may sabi, yung kabarkada ko talaga, sabi niya sa akin, alam mo, may kamukha ka doon sa paaralan, lipat ka na lang kaya doon. So yun, naglipat ako ng private schools mga friend. Talagang pinakilala niya sa akin na yung pangalan niya ay Elmer ang pangalan niya. Hindi naman siya pumapayag. Nung nag-meet kami, napapansin ko sa mukha niya, nakikita ko rin yung mukha ko sa mukha niya, nakikita ko. Pero siguro kahawig lang, pero may pagkakaiba. Bali, hindi naman siya pumapayag na may kamukha siya pero nung ako ay high school mga friends, bali madami kong ginagaya mga friends. Unang-una ginagaya ko si Patrick Garcia mga friends, sa pananamit, sa estilo ng buhok, yun ginagaya ko. Hindi naman sa nagkakalapit siguro, iwan ko lang, pero marami na rin nagsabi sa akin na malayong tayo dun kay Patrick Garcia mga friends, kasi masyadong maputi, tapos mayaman yun, artista pa. So nung
tumagal, ginagaya ko na naman uli ginagaya ko rin si John Lloyd mga friends. So yun, may nagsabi sa akin, ay kamukha pala si John Lloyd. May sumang-ayon naman at saka may tumaas yung kilay. Ganun. So sa ngayon wala nang nagsasabi sa akin. Ay dito sa amin mga friends, mayroon din akong kamukha mga friends, bali kabarkada ng kaklase, tapos kabarkada pa ng anak ko na yung kamukhang ko siya nung ako'y nag grade 6. Napansin ko sa picture ko nung bali sumayaw kami noon, tapos napansin, ang unang nakakapansin noon yung misis ko na parang daw, pareho talaga ng mukha. Pero malaki na rin siya ngayon, binata na. Yung kung ikukumpara ko yung mukha ko sa kanya, yung mukha ko kasi ay yung mata ko kasi medyo may yung eye bags talagang ganito. Kahit nung ako'y binata pa, talagang yung eye bags ko talaga lawit na lawit yan. Lalo na ngayon, ayun lalo. Pag hindi ako napapansin talaga pag yung lawit yung eye bags kasi kulang sa tulog, tapos siguro stress na rin dahil sa mga iniisip natin sa buhay, kaya ganun. So sa ngayon meron akong ikukwento sa inyo mga friends. Bali nung ako nag high school, ito totoo to mga friends, hindi ito gawa-gawa. May isang nung ako nag-transfer sa ito yung pangyayari nung ako nag-transfer sa private school dun sa UB Compostela. May nakilala ako na ay bago ko pa siya nakilala, may transfer naging yung kwento niya, nag-transfer siya sa UB Compostela. Doon siya lumipat ng school. Hindi ko lang alam kung isang school siya nanggaling. Lumipat siya, pagkakaalam ko siguro nag-break yata sila ng shota niya. So yun, siguro hindi siya nakapag-move on, kaya yun, lumipat siya ng ibang school. So sa kasamaang palad, sabihin na lang natin sa kasamaang palad, nung lumipat siya sa pinag-aaralan ko din sa UB Compostela, bali yun, ang section kasi doon sa yung 4th year, may section A, yun yung pilot, tapos section B, tapos section C. Ako nasa section B ako nung na time na yun mga friends, section B ako. Tapos may mga bagong transfer pero hindi ko rin kakilala. Isa din ako sa transfer na yun yung kumbaga kakalipat ko lang sa school na yun. So siya ganun din, pero medyo nahuli yung pag-transfer niya doon sa kasi nagsisimula na yung klase, hindi katulad ko nung yung enrollment talaga, yun talagang nakasabay ako doon sa mga yung sa opening ng class talaga mga friends. Pero siya nag-umpisa na yung siguro nangalahati na sa buwan yung lumipat siya doon sa school namin. Tapos siguro napansin niya na papunta yung mga estudyante habang pumupunta, nagbi-break, kakasabay-sabay naman yan yung break time, halimbawa pumupunta sa canteen. So may nakikita siguro niya ako, tapos ewan ko, gumawa siya ng hakbang mga friends na yung makilala niya ako. Siguro kasi may hindi naman sa pagmamayabang, may friendly kasi ako dati ng mga friends nung ako high school. So may lalo na sa mga babae kasi friendly ako sa tapos yung may nagsabi sa akin na Eli, may gustong makipagkilala sa iyo sa section C. So yun, talagang nag-meet kami, anong tawag nito, tapos sabi niya, ay ikaw pala si Eli, madalas kitang nakikita, sabi niya ganun, kasi pumupunta ako sa kantin. Yung kabarkada ko noon yung kaklase ko si Jada at si Patrick. Yung dalawang to mga friends, bali medyo social yun kasi nakakaangat din sa buhay. Mayaman siguro, sabihin na natin na mayaman talaga. Tapos nasa kondo kasi itong si Jader naman nasa kondo yata, ewan ko kung o kaya apartment. So
alam ko maganda ang trabaho ng papa niya. Tapos ano kaya yun, medyo doon ako sa kanila nakikisama, sumasabay sa kung saan-saan ng lakaran, doon sumasabay ako sa kanila. Tapos habang tumatagal kami na sa katagalan, nandun kung saan kami tumatambay bago kami umuwi pagkatapos ng klase sa hapon, tumatambay kami sa plaza doon sa tapat ng simbahan sa Compostela. Tapos doon kami tumatambay, marami kasing may mga puno doon na doon kami umuupo. Simple, hindi talaga maiwasan, mamimit mo yung yung mga kaklas, yung ibang section. So yun, nagkikipagkilala, nakikipagkamay, ganun. Tapos itong babae na to lumalapit sa akin, tapos sabi niya, kilala mo na ano daw ang tawag nito, na nag-meet na kami minsan, sabi niya ganun. Ko ay oo, naalala ko na pala na tapos sabi, pala yung tawag nito, naghanap siya ng paraan para makalipat doon mula sa section C, lumipat siya sa section B dito sa section na pinapasukan ko. Talagang iwan ko kung anong grabe yung niya effort niya. Tapos nag-request pa siya sa teacher namin, sa advisor ko na yung bali yung ang estudyante kasi dati pag para maiwasan yung kwentuhan, tapos yun talaga maingay sa klase pag ganun mga friends. Alam naman natin yung mga babae naiilang sa mga lalaki, kaya hindi sila makapagkwento ng husto. Kaya yun, paris yun talagang paris yung seatmate, kumbaga yung seatmate mo, hindi puro lalaki, kasi pag alam niyo naman pag puro lalaki nagkatabi tapos puro babae, ang ingay niyan. So ang ginawa ng teacher, yung lalaki, babae ang yung katabi. Tapos ito naman si Grace pangalan nun hindi ko nakalimutan. Yun, so sabi ng teacher ay talaga siya nang gumawa ng paraan para kami yung magiging katabi. So yun, at nagawa naman niya. Yun, to make the story short, marami na rin akong nalalaman sa kanya, kasi kung saan ako nagpupunta, nakabuntot sa akin nakabuntot. Tapos habang pag halimbawa break time, yun, talagang kung saan ako pupunta, habang ilang beses na kasi nagyayaya sa akin na ayun, sama naman ako sama tayo dun sa kantin, sabay tayo. Yun, sabi ng ganun, sino ba naman ako para tumanggi? So yun, taya naman daw niya, nag-offer ganun. So yun, talagang pero nakakahalata na rin ako na tapos yung siguro may gusto siya sa akin. Iwan ko kung gusto ba or basta tawag lang nito, sabi niya sa akin, kamukha ko raw yung ex niya. Tapos nung huli kong nalaman, yun pala yung dahilan kaya lumipat siya ng school, kasi nag-break sila. Tapos ang sagwa lang pakinggan kasi gusto niyang magkalapit kami dahil doon sa yung kumbaga hinahanap niya yung hinahanap niya yung ex niya dito sa akin. Ang nangyari nga, parang tinitreat na niya akong boyfriend, kasi yung may specialty, hindi na lang din pagkakaibigan yung dating diba, yung alam niyo yung yung pag naglalakad kayo, kung saan kayo naglalakad, yung humahawak sa kamay mo na hindi naman alam mo namang sinasadya talagang lalaki tayo hindi naman talaga maiwasan ganun yung mga anong tawag nito. Tapos may nagkakantsawan pa doon sa school namin. So iba naman yung dating sa yung parang nagiging proud ka rin na kahit hindi mo naman syuta. Alam ko naman na hindi ako naligaw sa kanya. Kumbaga sumasabay lang ako sa kanya, ganun. So yun, tapos marami siyang gusto na kumbaga kasama niya na ako sa mga dapat niyang gawin, yung ganun. Tapos nag-offer siya sa akin na yung dati uso pa, may CET pa dati ang tawag nito. Tapos gustong-gusto niyang magiging
CET officer ako kasi siya nag-CET officer na din siya eh. Tapos sabi ko wala akong pambili, wala akong talagang umiiwas ako talaga kasi ano eh. Ayoko nung ganun ka magiging CET officer kasi napakahirap nun. Maaga kang pumunta ng school tapos tuwing Sabado at Linggo may practice kayo ganun. Kaya ayaw ko ng ganun. Tapos sabi niya, sige na wala nagmamakaawa talaga sa akin. Talagang akong bahala, ako magpo-provide sa iyo ng uniform, tapos yung sword, tapos yung rifle, ako na bahala, ako na magpo-provide sa iyo, tapos yung combat shoes. Sabi ko ng ganun, ayoko talaga kasi yun na yun eh, ayoko talagang nakakatamad talagang pumapasok ng yung Sabado at Linggo kasi ano na yan eh, alam naman natin na ang yung pasok talaga ay Monday to Friday lang yan eh, parang magiging walang pahinga na ako ng ganun. So yun, pero alam ko na iinis siya ng na sa nangyari dahil ay talagang pumapalag ako na ayoko talaga. Parang ang dating kasi sa akin parang alam mo yung yung hindi mo gusto yung hindi naman sa hindi ko siya gusto kasi hindi naman siya pangit, ayos lang, katamtaman lang yung mukha, maputi, tapos nasasagwaan lang talaga ako doon sa dating ng yung tawag nito, yung babae talaga ang nauuna yung sa mga ganong galawan. Talagang ayoko ng ganon kasi kahit may nanunukso na ganun eh parang ganun eh may shoota na si may na si Eli Alperis sabi ng ganun, tapos nababalita na ang doon sa buong school na ganun yung shoota ko na raw siya eh, hindi pa naman. Tapos hanggang yung sinabi, kinumpront ko siya, tapos sabi ko ng gano'n na ayoko na ng ganito, ayoko ng ganitong gesture, yung kumbaga parang ano ba tayo, ayun, sabi ko ng gano'n sa kanya, tinanong ko siya, tapos ayoko na talaga yung gano'n. Kung saan ako pumunta, nandun siya nakabuntot, talagang kasi pero yung pag nagsama ka naman kami, yung kumbaga yung quality na kung anong meron dun sa boyfriend niya, talagang hinahanap niya sa akin, parang hinahanap niya sa akin, pangit naman ng ganun. Isa pa yun sa hindi ko gusto, yung kumbaga yung pag naghiwalay kayo, halata tuloy na hindi siya nakapag-move on doon sa past relationship na. Tapos iniiwasan ko na siya, hindi na kumikibo sa kanya, tapos hanggang sa huminto na siya sa pag-aaral, ganun. Ang daming nababalita pa ngayon sa mga classmate ko ganun. Ako daw yung may kasalanan, sabi ng ganun. Ayoko kasing ganun, ayokong makakasakit ng damdamin, ayokong magpaasa sa tao. So yun, hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman ako ganun kagandahang tao na gawin sa akin yun. Gusto ko lang talaga yung pagdating sa relationship, talagang yung ang nanliligaw talaga yung lalaki kaysa babae. Parang sa time na yon ang pangit kasi tingnan na yung babae ang na naghahanap ng paraan para ganun. Ayoko ng ganun, talagang ang sagwa, ang pangit tingnan. Pero sa mga pangyayari ngayon, hanggang ngayon sa kasalukuyan, talagang marami may instances na talaga na ang mga babae na talaga ang naniligaw sa lalaki. Pero kung sa akin lang, ayoko ng ganun. So hanggat maaari iwas tayo dyan sa mga ganyang galawan. So yun lang muna mga friends. Sana na kahit papaano na-enjoy nyo yung kwentuhan natin mga friends. Alam ko hindi ganun ka quality, basta alam ko lang na naikwento ko lang sa inyo para naman may ayos ba yung background natin mga friends. May ma-share ko sa inyo, kumbaga para may ads. So yun mga friends, hanggang sa muli mga friends, maraming salamat sa panonood. Road to 500 subscriber na tayo at
napapansin ko nakatingga na yung subscription rate natin. So maawa naman kayo, suportahan nyo pa ako mga friends. So yun, hanggang sa muli mga friends, maraming salamat.